maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Lunes, ikalabing-4 ng buwan ng Hunyo taong 2021. At gaya po ng paalala natin sa inyo, ang inyong pagsusot ng face mask at ng inyong mga face shield. At pag kayo po ay nasa labas na ng inyong bahay, huwag niyong kalimutan na kayo ay dumistansya doon sa makakasalubong ninyo o makakatabi po ninyo. At magugas din kayo palagi na inyong mga kamay with soap and water. And do not forget to strengthen your immune system by being healthy. Kailangan po kumain kayo ng mga masusustansyang pagkain lamang. At saka, siyempre, gulay ho ang ibig sabihin nun. Kumain ng gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog po kayo ng 8 hours a day. And expose yourself to morning sunlight for your vitamin D. Puntahan nga natin itong sinasabi ng Octa Research. Sa ngayon po sa Octa Research Group, nasa likod sila sa rekomendasyon ng pagpapatupad ng general community quarantine na walang paghigpit or without heightened restrictions dito sa NCR plus mula ngayong papasok na 16 na Hunyo. Inaasahan po ng Presidente Duterte ay magbibigay ng kanyang desisyon sa ngayong Lunes para sa bagong klasifikasyon ng quarantine dito sa Metro Manila at sa Caratig Probinsya. Sa ngayon po sa Octa Research Group Fellow na si Dr. Guido David, ang kanyang grupo ay sinusuportahan niya ang rekomendasyon sa isang relax GCQ o yung hindi mahigpit na GCQ dito sa Metro Manila at sa probinsya ng Bulacan, ng Cavite, Laguna, Rizal at yung pong dahil sa bumababang bilang ng sakit ng coronavirus sa loob nitong NCR at yung karatig mga probinsya. Narinig po daw nila yung mga rekomendasyon. Pero nasa IATF pa rin, ang Interagency Task Force, ang magdidesisyon kung itong rekomendasyon na panatilihin ang GCQ ng walang mahigpit na pagbabawal, ipagpapatuloy. Sa ngayon po sa Octa Research, pwede naman tayo magbukas ng ating mga negosyo. Kaya sinusuportahan nila ito sapagkat nakita po nila na nagkaroon ng pagbabago ang sitwasyon dito sa NCR. Bumaba ang mga bilang ng mga may sakit. At ang positivity rate ay bumaba na sa 8%. Ang reproduction rate naman ay 0.072. At ang hospitalization rate ay bumaba sa 40%. So, nasa ligtas na kalagayan daw po tayo. Sa pangkasalukuyan ng Metro Manila ay nag-average lamang ng 900 cases a day. Kung ikukumpara mo ito dun sa dating 6,500 kaso mula nung March 29 hanggang Abril 4. Tayo po, ang programang ito isang ayon dyan sa papanatilihin natin ang GCQ without too much or heightened restriction. Sapagkat, sa totoo lang, kaya naman natin Talagang kailangan lang disiplinado tayo na magsuot tayo ng ating mask, face shield, magdistansya tayo sa ating kapwa, at maghugas ng ating mga kamay. Yun lang naman Pwede na yan. Di ba? Ever since, sinasabi ko sa inyo, bumalik na tayo sa normal. Pwede, pero nasa atin pa rin kasi ang nagiging
dahilan kung bakit tayo pabalik-balik sa paghihigpit, pagluluwag, paghihigpit, pagluluwag. Kaya si Presidente, para siyang palaging lumalakad sa high wire. Balancing act nga palaging ginagawa ni Presidente. Samantala, ito pong mga seniors natin, ay kutuwan-tuwa at sila daw pinayagan ng lumabas. Pero kahit na nga sila pinayagan lumabas, mananatili sila magsusuot ng kanilang mga mask at susundin nila yung mga health protocols natin. Ito dun sa mga fully vaccinated, yung nakadalawang turok na ang bakuna. At ito'y nasa ilalim ng General Community Quarantine and Modified, MGCQ. Pinapayagan na po silang lumabas. Ang sangayon po sa DOH, kailangan pa rin paalalahanin natin ng mga seniors, mga senior citizens, na mag-ingat pa rin pag kayo'y nasa labas ng inyong mga bahay. Sapagkat maaari pa rin kayong mahawaan at pwede rin naman kayo ang maghawa. Kaya kayo'y manatiling maingat. Magsuot pa rin kayo ng inyong mga maskara. At naka-face shield pa rin kayo. Huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabi na huwag na magsuot ng face shield. Ito naman daw walang scientific basis. Hindi kayo nag-aaral kasi ng gusto Merong scientific basis yan. Maaari bang wala? Di sana itong mga doktor, mga frontliners natin, pag nandiyan sa loob ng hospital, hindi na nagsusuot yan kung alam nilang okay na. Kaya itong kaibigan nating si Senador Bong Revilla na naging kliyente natin. Senador Bong, huwag ka lang gumaya kay Isko. Hayaan mo na, sumunod ka na lang. Huwag ka nang makisama sa panawagan na walang face shield. Sana yan lang yan. Ano naman kung tayo lang nagpapatupad? Kung tayo nagpapatupad, hindi mabuti. Ibig sabihin, mas maingat tayo. Yung face shield, para sa mata yan. Ngayon, kung ayaw mo ng buong mukha mo natatakpan, di pagawa ka ng sarili mong eye shield. Kung meron kang salamin, pwede na. Basta yung medyo nakatakip sa mukha mo para hindi pasukin. Bakit ba kayo? Bakit kaya ang ihilig nyo talaga? Ang ihilig nyo kumontra. Hayaan nyo na yung mga scientists at mga doktor. Hindi natin linya yung kalusugan. Sabi nga ni Presidente, ako abogado. Hindi ako doktor. Kaya susunod tayo sa mga doktor. Meanwhile, alam nyo ba na 98% ng supply ng bakuna, naibahagi na natin. Konti na lang ang natitira. At talagang sinadya yun para meron tayong buffer stocks, kumbaga reserba, just in case merong kayang pangangailangan. Kasi kung minsan, baka whatever glitches we have in the distribution, mas mabuti na palagi tayong merong reserve. We can, meron tayong paghuhugutan anytime na kailangan natin. Yung pong delivery ng 1 milyon na bakuna galing sa Sinovac at 2 milyon sa Pfizer, malapit na rin pong ibahagi yun. Merong mga delay sa ibang lugar. Natural lang ho yan delay. Huwag kayo masyadong maiinip. Yun nga sa Nasugbu yung mga taga Nasugbu na pinangakuan ni Secretary Charlie, may darating ho dyan na 1,000 bakuna. 5,000 ang allotted sa inyo dyan. Medyo nagkaroon lang ng delay. Nagpapaliwanag si Secretary Charlie at humingi ng dispensa sa inyo kasi nangako ito publicly. Tayo nasa Nasugbo na a week after siya nangako darating pero hindi nakarating. Humingi siya ng paumanhin.
Anyway, yung pong Pfizer at saka Moderna vaccines, pwede na hong ibenta ito pag ito ay binigyan na ng go signal ng World Health Organization. Most likely sa Oktubre, sabi ni Secretary Charlie. Yun daw pong mga manufacturers, yung mga gumagawa ng mga bakuna ng Moderna at nitong Pfizer, nag-apply na po ng full authorization status dyan sa World Health Organization. Yung pong nabibigyan ng buong otorisasyon ng World Health Organization, pwede nang ibenta direktamente doon sa mga gustong bumili at nangangailangan. Kagaya ngayon sa Pilipinas, hindi po ba, makakabili ka lang, papadaanin mo doon sa tripartite. Ibig sabihin, andun yung national government, andun yung local government, at andun yung private sector. Samantala, ito pong mga bakuna sa ngayon, itong Pfizer sa Moderna, ang authorization lamang ay yung paggamit ng emergency use, hindi pa for commercial use. Kaya hindi pa po pwede. Kaya marami nga naghihintay ng na mabigyan ng authorization, blanket para mga pribadong sektor, maraming gustong bumili ng Pfizer at Moderna. Hindi ko naman maintindihan. Bakit ba? Talagang kayang hilig nyo sa mga produkto ng Amerikano. Di ba sabi ko sa inyo, lahat ng bakuna, sabi nga ng mga doktor, lahat yan okay. Because it will shield us from certain death and certain hospitalization. Kaya wag na kayo mamili. Meron nga tayong isang nangungulit na hindi ko na nga sinasagot. Pinipilit niya, yung nanay niya raw, may comorbidity, pwede lang daw Pfizer, saka ano ito, Moderna. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan ang tao talaga ito. Kaya, wala, hindi na lang natin pinansin. Samantala, yung Independence Day, ang pagdiriwang ng Independence Day, ginawa doon sa Malolos, Bulacan. Nandun ho tayo noon. At si Presidente, merong mensahe sa sambay ng Pilipino na kailangan itong mga bayani po nating mga nakaraang, sila ang huwaran natin, na sundin po natin ang kanilang mga ginawa. Kung saan, kung ano ang interes ng nakararami, yun ang kanilang binigyang pansin. Doon sila nagtuon at hindi yung mga pansarili. Kaya hindi kagaya ng mga politiko natin ngayon, puro me and myself, I, me and myself. 123 years na po tayong nabigyan ng kalayaan. Hindi dahil binigyan tayo, kung hindi talagang ipinaglaban natin. Inagaw natin muli yung ninakaw sa ating kalayaan ng mga dayuhang Kastila. Pagkatapos, dumating pa Amerikano, sinakop din tayo. Kaya hindi ba dati July 4 yung ating pinagdiriwang? Pero sila nagbigay ng independence, ayaw natin ng tayo binigyan. Sila General Emilio Aguinaldo ng mga panahon, talagang naghimagsik sila at nilabanan nila ang mga dayuhan. At nagdeklara silang kami ay malaya na sa inyo. Hindi ba? Tinayo nila yung unang Republika ng Pilipinas at siya ang unang naging presidente. Kaya lang, at a certain cost, ang ibig sabihin, pati si Andres Bonifacio napatay, pinapatay, na-execute. Kawawa naman. Pero ganyan daw talaga ang kasaysayan ng mga bansa sa buong mundo. Palaging merong madugong dinadaanan. Nagkakaroon ng cleansing bago nagiging mapayapa at matiwasay ang isang bansa. Kaya sabi ni Presidente, bawat isa sa atin ay tinatawagan na maging bayani
sa sarili nating kayod, para sa ating survival. Talagang dapat talaga magkaisa tayo, gumawa tayo ng mga hakbangin tungo sa pambansang kagalingan at katiwasayan. Kaya tingnan daw po natin yung mga ginawang mga gintong halimbawa nitong mga bayani natin ng mga nakaraan. Para tingnan po natin ang kinabukasan ng ningning, may liwanag. At merong pag-asa upang matagumpay nating kabakahin yung pandemya na dumating sa ating bansa at sa mundo. Hayaan daw po natin na yung pagmamahal sa bayan ay maging marubrob sa ating mga puso. Patuloy na naglalagablab sa pagmamahal sa bayan. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala ng ating istasyon. At kaugnay po dun sa ginanap na selebrasyon sa Malolos, doon po sa Kapitolyo ng Provincial Government ng Bulacan. Naggawad po ng Order of Lapu-Lapu ang Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga natives of Bulacan, si Marcelo H. Del Pilar at Gregorio Del Pilar. Ito po yung ating mga bayani. Itong si Marcelo H. Del Pilar, kung matatandaan niyo yung history, nung tayo'y nasa elementarya at high school, ito po yung periodista, sumusulat ito. Kung hindi tayo nagkakamali, ang kanyang sagisag Plaridel. At ito namang si Gregorio Goyong Del Pilar, ito yung batang-batang general. Doon sa Revolutionary Force naman ni General Emilio Aguinaldo na lumaban sa mga Kastila. Batang-bata, kung hindi tayo nagkakamali, 22 taon lamang siya, no? Kaya sabi ni Presidente, itong dalawang bayaning ito ay binigay ang pinaka buhay nila upang ipagtanggol ang batang-batang republika ng ating bansa. Kaya sabi po ni Presidente, sa kanyang talumpati, tinitingnan niya raw na ito'y isang malaking karangalan upang sila bigyan sa pamamagitan ng kanilang kamag-anak na umaten po doon. Yung Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala sa kanilang extraordinaryong mga ginawa at kabayanihan nung panahon nila. Meron po kasing pamangkin saan ba? Kasi wala naman ng anak si Gregorio Del Pilar. Dahil binata ito ng matay. 22 years old nga. Pero ang kwento-kwento doon, ng Vice Governor Willie Alvarado, sa bawat tulay daw na dinaanan ni General Gregorio Del Pilar, merong kabiyak. Ibig sabihin, kasintahan. Yung napanood natin isang pelikula, parang pinapakita nga doon na playboy siya. Magandang lalaki. Maraming nabighaning mga girls. But anyway, nandun yung kanyang grand niece. Palagay ko anak yun ng kapatid ni General Gregorio Del Pilar. At nandun pa yung kanyang anak. So nakilala nga natin. Ito namang si Marcelo H. Del Pilar, ito naman daw henyo sa arts and letters o sa
punto ng panunulat, talagang magaling ito. O tama, yung Plaridel nga ginamit niya sa gisag. Marami siyang mga sinulat na mga editorial kung saan ay inilabas niya ang mga kawalanghiyaan at mga kawalan ng katarungan na pinairal ng mga dayuhang Kastila. Samantalang si General Gregorio del Pilar naman, talagang tinanghal na bayani dyan sa Tirad Pass. Doon siya gumawa ng kanyang last stand kalaban ng mga Kastila. Kaya sabi ni Presidente, tama lamang na matapos ang 100 taon, alalahanin natin ang mga kabayanihan itong dalawang anak ng Bulacan. Maraming mga bayani itong Bulacan. Sabi ko nga kay Governor Daniel Fernando, dami kayong bayani dito. Kaya sabi ni Presidente Duterte sa kanyang talumpati, sa Visayas, wala yata kaming bayani. Puro lang kayo may bayani rito. O sa Mindanao, rather, sabi niya. Anyway, so sabi ni Presidente, on behalf of the Filipino people, allow me to convey our heartfelt gratitude to General Gregorio del Pilar and Gat Marcelo H. del Pilar. Sa ngalan ng sambayanang Pilipino, ayan mong iparating ko sa inyo ang taus-pusong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob kay General Gregorio del Pilar at kay Gat Marcelo H. del Pilar. Magkamag-anak po itong dalawa, del Pilar. Palagay ko si Gregorio del Pilar, pamangkin ni Marcelo, anak ng kapatid niya. So, yun po ang naganap dun sa Malolos. Pinag-uusapan ng Malolos. Alam nyo, naimbitahan tayo ni Governor Daniel Fernando at ni Vice Governor Willie Alvarado na dati hong gobernador. Makulay din to si Governor Alvarado. 3 terms as governor, 3 terms as congressman. Sabi ko nga sa kanya, tinalo mo yung ninong mo sa kasal na si Pablo Trillanes III. Ito'y kaibigan natin. Hindi ko nga, doon ko lang nga nalaman na ito palang kaibigan ko si Pablo Trillanes III. Isa ito sa mga batang-batang CONCON delegate, pareho ni Dick Gordon, nung ginuhit nila yung saligang batas, panahon ni Marcos. Ang alam ko lang, top-notcher sa bar. Nalaman ko doon, ito pala nung mag-graduate sa Sambeda Law. Summa cum laude. Meron yung summa cum laude. Pinakamataas. Summa cum laude. Saka sa UP College of Law, wala pa nakakuha ng summa cum laude sa College of Law. Pero siya, nag-summa cum laude. Nung kumuha siya ng bar, nag-number 2 siya. Hindi niya nakakuha yung number 1. Hindi kagaya ni si Rudy Robles. Palagay ko, hindi tayo nagkakamali. Ito yung ating ambassador ngayon sa Canada. At siya rin, if I remember correctly, he was there at the Makati Rotary Club several years before 2016 when I first identified President Rodrigo Roa Duterte, then Mayor of Davao City, na siyang napupusuan ko, dun ko inilantad ang pangalan niya. Kasi 2 taon ho akong umikot, wala akong inangalanan kung sino ang dapat maging presidente doon. Sa Makati Rotary Club, doon ko inilabas ang pangalan niya dahil pinilit nila akong ilabas. Sabi na, sino ba yan? Nasa isip mong dapat maging presidente natin. Yun. Inilabas ko po yun 8 years before 2016. Nandun si Ambassador Rudy Robles. Ito naman po si Ambassador Rudy Robles. Nagtapos din sa College of Law ng Sambeda. Magna cum laude lang siya, kung mga pangalawa. Kasi summa ang number 1. Pero nung kumuha siya ng bar exams, nag-number 1 siya. Tinalo niya naman si Pabling. But I was telling Governor Alvarado, Vice Governor ho siya ngayon, Beka ako, tinalo mo yung inaanak mo, o rather yung ninong mo sa kasal.
sapagkat hindi siya naging halal na public servant doon sa kanila. Once sila lang yata tumakbo ng congressman, hindi siya pinalad na manalo. Marami yung mga taga-Bulacan na magagaling. Natatandaan niyo sino na nga ba itong abogadong magaling? Si Castro, Attorney Castro, saka si Matt. Magagaling yung mga taga-Bulacan eh. Ganda-ganda pa ho ng Kapitolyo nila. Akala ko, yung pinakamaganda at pinakamalaki yung sa Pangasinan. Meron pa pala. Ang nakakatawa nito, pinaalalanan ako ng dalawang opisyal. Sabi niya, Sek, ikaw naging guest speaker namin dito ha. Sabi ko, kailan? Sabi niya, 2019. Ikaw ang guest speaker namin. Nalate ka pa nga eh. Inantay ka pa namin. Alam niyo po, hindi ko talaga matandaan. Pero nung sinabi ni Governor Fernando, sabi niya, nagpunta ka pa nga doon sa festival ng mga gulay eh. Namili ka ng marami doon. Biglang, yun, bumalik sa aking alala. Pero yun lang ang naalala ko. Yung bumili ako ng maraming gulay, kung ano-anong pinagbibili ko doon. Pero yung pinaka-talumpati ko at yung pagdating ko doon, parang hindi ko talaga, parang hazy. Hindi ko talaga maalala. Alam nyo, sa dami pa naman kasi. Nung kasagsagan ho yun, nung halos araw-araw, meron tayong imbitasyon. So, hindi mo talaga maalala kung saan ka nagpupunta at nagsasalita. Ba't ako'y nilibot po doon sa Kapitolyo? Abay, napakaganda. High ceiling, yun pa naman ang type na type ko. Yung mga high ceiling, yung mga lumang mga pintong ubod ng lalaki. Ang gaganda. Anyway, doon po sa pagdiriwang, nabanggit nga pala ni Presidente na dyan sa libingan ng mga bayani, dyan sa sementeryo po ng mga kung saan natin inilalagak yung mga remains ng ating mga sundalo, mga bayani natin. Nagtatayo po ngayon doon ng isang pader, wall, at ilalagay ang mga pangalan doon ng mga medical frontliners bilang pagbigay ng papuri sa kanila at pag-alala sa kanilang kabayanihan dahil namatay po sila sa pakikibaka ng COVID. Sila ang gumagamot sa mga may sakit, pati sila na matay na rin, nadama sa virus. Kaya sabi ni Presidente, palagay siya ng pader, wall of heroes, para maalala po natin yung mga sakripisyong ibinigay nitong mga namatay na mga nandyan sa medical field. Kaya sabi niya, as we commemorate this Independence Day, let us honor our modern day heroes. Ito ang mga pangkasalukuyan nating mga bayani. Ang ating mga healthcare workers, yung mga law enforcement officers and other frontliners who have been instrumental in our fight against COVID-19 pandemic, sabi ni Presidente. Inalala niya po na nung sila'y nabubuhay pa, talagang isinuong nila ang mga sarili nila sa panganib at sinakripisyo nila yung komportabling buhay nila para lang ang ating lipunan ay may pagpatuloy ang kanyang araw-araw na pag-inog kahit na merong krisis. At pinasalamatan po ni Presidente Duterte yung kanilang ginawang serbisyo. Kaya abangan niyo po yan. Pag natapos yan, nandun, hanapin niyo yung mga pangalan ng kaibigan, kamag-anak niyo. At iuukid sa bato. I remember may pinuntahan tayo sa Amerika. Yung wall din, may wall kung saan nandun yung mga names ng
mga veterano na namatay sa labanan sa Korea. Katunayan, nandun pa yung mga pangalan ng mga Pilipino. Meron din po doon memorial wall. At nagpasalamat si Presidente dyan sa Armed Forces of the Philippines dahil pumayag sila na sagawa nitong pader na ito bilang pinakahuling pahingahan ng kanilang mga miyembro sa AFP. O, teka muna, pahinga muna ko tayo. Babalikan po natin kayo maya-maya. Samantala, meron pong payag na inilabas si Senator Christopher Bongo. O mamaya, sasamahan natin to. Meron naman siyang binuksan na malasakit center dyan sa Children's Memorial Hospital. Mamayang alauna. Eh, pagkatapos natin dito, o hindi pala pagkatapos. Kung hindi, bago tayo nagprograma galing na tayo doon. Nalilito na tayo. Galing na nga pala tayo doon kanina. Naglunsad na naman siya ng kanyang malasakit center. Anyway, in connection with the senator, meron po siyang inilabas na pahayag. At sa ngayon sa kanya, itong Independence Day, dapat talagang gunitain natin to. Balik tanaw tayo dun sa mga sakripisyo at pag-alay ng buhay ng ating mga ninuno na nagipaglaban para sa kalayaan ng ating bayan. Mahigit 100 taon na nakakalipas. Sabi niya po, sana raw ipagpatuloy natin, isadiwa natin yung mga kanilang kabayanihan, yung kanilang pagmamahal sa bayan, at pagmamalasakit sa kapwa nila Pilipino hanggang makamit ang kalayaan ng ating bayan. Kahit na sa gitna ng pandemya, sabi niya, kailangan maalala rin natin ang mga ginawa nila. Kailangan din daw magkaroon tayo ng kalayaan. Pareho na sinasabi natin sa ating programa, kalayaan hindi lamang dun sa laban sa mga dayuhan, kundi kahirapan, laban sa kahirapan, di ba? Yung mga iba't ibang dagok sa buhay, sabi niya. At kalayaan din sa mga peking balita at mga maling impormasyon na nanggagaling sa mga oposisyon at mga detractors ng administrasyon. At bilang chairman ng Senate Committee on Health, ibig niya raw pong magbigay ng kanyang natatanging pagkilala sa lahat ng mga frontliners na nag-alay ng kanilang buhay. At ngayon ay patuloy na sa ngayon sa kanya nagkikipaglaban upang masiguro lang ang kaligtasan ng kanilang kapwa Pilipino. Sabi niya, daghang salamat sa inyong sakripisyo. O alam niyo ba na kanina madaling araw pinadala natin siya ng text message sapagkat kaarawan po ngayon ang ating magiting na Senador, Christopher Bongo. Ang makulay na buhay ni Senador Christopher Bongo. O biro nyo, sino mag-aakala? Sabi niya nga, not in my wildest dream have I visualized me sitting as Senator of the realm in this republic. Sabi niya. Hindi niya raw ubo nakalain. Pag tumitingin daw siya sa kaliwa,
sa upuan niya sa Senado at sa kanan, puro mga malalaking pangalan ang nandun. Siya lang daw ang walang pangalan doon. Oo nga naman. O hindi pa, mga pangalan doon mga dating kilala sa lipunan, sa larangan ng politika. Siya daw wala. Kaya lang, sabi niya sa crowd, pag nagsasalita siya, ako naman nung maalala nyo, pag kayo'y natatraffic, nayayamot kayo, ng tagal ng gumalaw ng traffic. Pag nag-green, di ba, nakalagay doon, green, ibig sabihin ng green, go. Maalala nyo ako. Okay ka rin, ano. Gumagaling na itong si Senador Christopher Bongo. Magaling na siya sa kanyang mga talumpati. Meron na rin siyang wit, may humor, may lalim na rin siyang magsalita. Yan ang sinasabi ko sa inyo. On-the-job training yan 23 years ka ba namang aide ni Presidente doon sa kanyang Davao, nung siya alkalde. 4 na taong kang cabinet member bilang special assistant to the president. Ngayon, senador ka pa. Talaga namang makulay. Ilan taong ka na ba? Senador Christopher Bongo. Wala ka pa yatang 45 ka na ba? Parang you look parang 35 lamang sa akin anyway, maligayang kaarawan sa'yo. At gaya nga ng sinabi ko sa'yo sa aking text message, sana ay magkaroon ka pa ng maraming kaarawan. Biro mo, 47 ka na daw, binulong sa atin. Parang ka 35 47 years old ka na ba, labong? Okay, kasi nandun So, I wish him, as I said in my text message, the best of everything. Lalong-lalo na yung good health and whatever your heart desires. Kung ano man ang gusto mo pa sa buhay mo, sana marating mo. Maswerte ang ating mga kababayan na nagkaroon ng kagaya mo na hanggang ngayon, walang tigil pa rin ang katatrabaho. Senador ka na, tumutulong ka pa sa executive. Hindi lang yan. Ikot ka pa ng ikot. Ayuda rito, ayuda doon. Tapos, kung ano-anong mga panukalang batas ang inihahain mo na nakakatulong sa sambay ng Pilipino, talagang pwede ka rin maging presidente talaga sa totoo lang. Darating yan. Ganyan talaga. Kaya yung mga gustong tumakbong presidente, alam nyo, kahit ay pagpilitan yung mga sarili nyo, meron talagang mga nakatakda na maging presidente ng bansa. Kung hindi pa ninyo takdang panahon, kahit na anong pilit nyo, hindi ho kayo magwawagi. But you can always try. It's your right, as I repeatedly say in this program. Samantala, si Mayor Sara Duterte ang susunod na presidente ng bansa. Sabihin na naman ng mga kritika, hayang ka na naman. Hayang ka na naman. Nangungulit ka na naman. Si Mayor Sara Duterte, nagbigay din ng kanyang pahayag. Kailangan daw tayo manatiling nagkakaisa. Manatili tayong malakas laban dito sa pandemya. Kaya dito po nilabas niya in connection with the celebration ng Independence Day. At pinaalala niya po yung mga Davaoeños na sila rin ay maring maging matagumpay laban dito sa coronavirus pandemic. Sa simple lamang pamamagitan ng pagsunod sa mga safety protocols. Sabi ni Mayor Sara Duterte, sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng ating mga tungkulin na mananalo tayo. At masisimulan na natin ang paggagamot at makabalik sa normal. At binigyan niya rin po ng papuri at pagkilala
yung pong mga frontliners natin na patuloy talagang lumalaban at sinusug sa panganib ang kanilang mga buhay laban dito sa pandemic. Kaya sabi niya, sa ating pagdiriwang ng kalayaan, sumasama na rin tayo sa mga kababayan natin dito, pati na sa mga dayuhan sa buong mundo, sa pakikibaka sa isang nag-iisang kalaban na hindi natin nakikita. Na talagang parang si kamatayan to eh. Talagang binisita tayo eh. Kaya sabi ni Mayor Sara, sinasaluduan ko yung ating mga modern day heroes, our frontliners, who continue to place their lives on the line in order for Filipinos to be free of this disease. At sabi po ni Mayor Sara, habang meron ng bakuna, kailangan yung mga taga Davao, mga Davaoenos, kayo po ay huwag magtiwala na nabakunahan na kayo, kampante na kayo. Hindi po, sapagkat nariyan ang panganib pa rin, sabi ni Mayor Sara Duterte. Sapagkat yung bilang ng may sakit niyan umaakyat. O hindi ba sa Davao umaakyat? Sana raw ito raw maging diwa ng ating pakikilaban sa kalayaan. Tayo'y manatiling matapang kahit na yung mga paghamon na dumarating sa ating buhay, nalikan itong coronavirus, ay nananatili sa atin. Kalintulad daw ng pakikipagbaka ng mga bayani natin, ganun din ang gagawin natin. Hanapin din natin yung tapang sa ating puso, ang kabayanihan sa ating mga sarili, upang tayo ay lumaya dito sa makamandag na paghawak sa liig natin itong virus, at lalo tayong maging malakas at para tayong yung mga kawayan resilient na kahit na anong unos sumasama pero hindi na nabibreak, hindi nasisira, nababaluktot lang pero bumabalik ulit. Anyway, ito naman si, ano na naman yan, Ate BP Lenny, ayang ka na naman, nangungulit ka na naman. Sabi niya, kailangan daw yung Davao City matuto sa Cebu. Sapagkat ang Cebu daw, karoon daw ng surge, na control niya. Kaya kailangan, pag-aralan mo yung Cebu City. Nung mabasa ko ito, naku, Ate BP Lenny, dumali ka na naman. Naku, pag nabasa ito ka ako ni Mayor Sara, sigurado, tatamaan ka. Sabi ko sa sarili ko, bakit ba itong kaibigan ko ito? Mahilig pumasok. Pero mo tuturuan mo si Mayor Sara, malayong magaling naman to sa si Mayor Sara, tuturuan mo kung anong gagawin. Natural, alam niya kung anong gagawin niya. Ayan. Nabasa nga. Hindi nabanatan ka tuloy. Meron ng payag si Mayor Sara. Ano sabi ni Mayor Sara? Itong vice presidenting ito, kinakailangan i-lockdown niya muna yung bibig niya sa pagbibigay ng mga payo sa mga bagay-bagay na wala naman siyang alam. Biro mo yan, patay. Masakit yata yun Hindi mo alam kung anong nangyayari dito sa ground. Yan ang problema. Sabi niya, yan ang nagiging hallmark mo. Kumbaga, yan na ang nagiging reputasyon mo. Pasok ka ng pasok sa hindi mo alam. Gumagawa ka ng mga komentaryo sa mga bagay-bagay na wala ka namang nauunawaan. Biro mo yun. Sabi niya, this has been the hallmark of her term as Vice President, where she puts forth comments on matters and affairs she lacks understanding and knowledge and does not offer anything helpful to solve the problem. Yan. Biro mo yan. Pumapasok ka daw
sa mga bagay-bagay na wala ka namang alam. Pagkatapos, wala ka naman daw binibigay na solusyon. Paano man, pero Sara, paano mo siya magbibigay ng solusyon? Hindi niya nga alam eh. Hindi niya nga alam pinapasukan niya eh. So, can she even suggest a solution to any problem she doesn't know about? Sabi ni Sara, yung pribadong sektor ay naging matulungin at malaki ang kontribusyon sa pagtugon dito sa problema namin ng coronavirus dito sa Davao City. At huwag ninyong, sabi niya, sisiraan yung mga medical community ng Davao City na pinalalabas nyo walang ginawa o inactive. Samantalang talagang sila'y nagdaranas. Hindi na lang nga umiimik eh. At trabaho lang ng trabaho upang makaligtas ng maraming buhay mula pa nung Marso ng huling taon, nung nakarang taon. Kaya sabi ni Mayor Sara, kay Ate Bipileni, buksan mo ang iyong mga mata doon sa mga pagdami ng mga kaso sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At maaaring makita mo na yung pag-akyat ng mga kaso ng coronavirus ay asymptomatic. Ibig sabihin, ngayon, ikaw tinuturuan ni Mayor Sara at Bipileni. Suriin mo daw yung mga nangyayari sa buong mundo. Nakaramihan, yung mga nagkakasakit, walang sintomas. Kaya nahihirapan talagang kontrolin. Kailangan talaga may aggressive testing, may coupled with tracing and isolation. Ito madaling sabihin, talagang mahirap gawin. Sapagkat kailangan mo ng maraming tao rito. Kailangan mo ng totoong pagbibigay ng impormasyon dun sa nagkasakit. Mahirap yun. Kaya sabi ni Mayor Sara, Bipileni, iwasan mo na yung COVID-19 dito sa Davao City, yung kanyang pag-akyat. Iwasan mo sa pamumulitika mo. Yan, nabanatan ka na naman. The Vice President should avoid involving COVID-19 surge in Davao City in our attempt at politicking. Merong panahon dyan, sabi niya, yung pamumulitika mo. You know, pag puna mo sa kanyang pamamahala bilang isang local chief executive, may panahon dyan. Alam mo kung anong panahon? Pag ikaw ay nagkaroon ng lakas na loob na tumakbong presidente. Yan. Saka mo na siya banatan. Effectively, impliedly, parang sinasabi niya, pag ako kandidato na presidente, tumakbo ka rin. Tayo, mag-debate tayo dyan. Magtagisan tayo ng talino. Sabi niya, thank you. Salamat. Ayan na nga ba sinasabi ko si Ate Bipileni? Ikaw kasi nagturo. Siya nga pala. Yung nga palang isang bayan. Iba nung Independence Day, naglunsad din sila ng ng mga kandidato nilang pagpipilian. 6 yata ang pinili nila. Doon sa 6, 4 na yung tumanggi. Paano ba yan? Sino ba yung mga pinili mo? Binay, si Po, sino pa? Si Isko, Villanueva, si Brother Eddie, sinama rin nila. Si Vilma Santos, pati yung abogadong si Jokno. Nako, yung 4 to tumanggi, ayaw sumama. Ayaw sumama sa kanila. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw sumama sa inyo itong 4 na ito? Walang believe sa inyo sino natira? Si Bipileni saka si Trillanes. Naloko na. Kawawa naman. Ay, nang.
ano ba sabi ni ano, bakit ba ayaw ni, ano ba, bakit tumanggi si Brother Eddie? Sabi niya, wala akong kaplano-plano dyan. Tatandaan niyo si Brother Eddie Villanueva, tumakbo na itong presidente. Katunayan, ako pa ang nag-abogado sa kanya during the canvassing of votes. Dalawa ang naging kliyente ko na tumakbong presidente sa canvassing. Si Imelda Marcos, ang isa sa kanila. Tapos si Brother Eddie Villanueva. At nagpasalamat naman sila kahit na tumanggi sila. Itong si Vilma, sabi niya, ang priority niya raw ngayon pandemic. Sino pa? Si Jokno rin, ganun din. Ba't kaya ayaw naman ni Chel? Siguro alam niya naman yung kakayahan niya. Hindi pa talaga pwede maging kandidato presidente. Si Brother Eddie, hanggang ngayon sabi niya po sa akin talagang alam mo San, napakasakit mawalan ng asawa. Pati yung anak ko, halos sabay sila. Oo nga ho. Sabi ko naman sa kanya, talaga, alam natin kung paano mawala ng isang mahal sa buhay. Hindi ba yung aking anak na si Carlo? Nung nawala sa amin, talagang syempre, malaking vacuum ang nilikha nito. Although palagi ko naman siya naalala, tinutugtugan natin siya ng piano everyday. Lagi natin siyang binibisita doon. Nilagyan ko siya ng larawan doon sa on top of my grand piano at may mga bulaklak doon palagi. Doon ko siya kinakausap. Anyway, si BP Lenny, ito raw isang hamon sa oposisyon na magkaisa. Paano ba yan? Hindi na nga kayo nagkakaisa, biro mo. Precisely, isang bayan, nilikha yung para kayo magkaisa. Yung apat na kinukuha nyo, tinanggihan kayo. Wala na, hindi na kayo nagkaisa. Sino pa yung isa? Si Lacson. Ang ating kaibigang senador sa Cavite, ayaw din. Pero mukhang talagang gusto niyang tumakbo. Marami rin siyang hanga din ako dito kay Caviteño You've gone a long way, man, since our crummy days. Dapat kasi lagi tayong bukas at dapat mayroon tayong espasyo na pakinggan yung iba. Sabi naman ni BP Lenny yun. Si BP Lenny kung magsalita amusing. Ay nako, Ate BP Lenny. Kumisa naawa din ako sa kanya. Kasi she was thrown into the limelight nung namatay ang kanyang kabiyak. Yung kaibigan ko. Actually, ang original na kaibigan ko si Jess Robredo. Alam mo naman mga Pilipino, pag namamatay yung sa tingin nila ay magaling. Yung asawa o yung anak ang tumatanggap ng reward. Hindi ba? Namatay si Cory. Biglang bumulusok. Yung anak niya, siya naging presidente. Napakaswerte. Anyway, si Presidente Duterte po saka si President Xi, nagpalitan ng kanilang mga congratulatory messages at yung kanilang pag-renew ng mga commitments nila para sa greater cooperation ng dalawang bansa. At ito'y kaugnay po dun sa anibersaryo ng 46th diplomatic relations noong June 9, with both leaders vowing to cooperate further as the two nations recover from the coronavirus pandemic.
sa kanya pong mensahe kay Chinese President Xi, in-extend po yung kanyang mainit na pagbati sa 46th anniversary ng China-Philippines diplomatic relations. At sinabi niya na yung dalawang bansa talagang ngayon enjoying sa isang malalim na pakikipagkaibigan na kung matatandaan po natin, yun namang friendship na yun, o yung pagiging magkaibigan nila, hindi lang naman sa ngayon yan Kahit nung mga unang panahon pa, bata pa si Isabel. Centuries ago, natatanda nyo yung barter trade. Sila nag-umpisa niyan Dumating sila rito, kalakalan sila sa mga Pilipino. Kaya sabi ni Presidente, sa harap ng mga hamon nitong global pandemic, yung binigay ng China na 1 milyong bakuna, itong kanilang pakikipag-isa sa atin at tulong na ginawa nila sa bansa ay napakahalagang hakbangin tungo sa paggamot at pagbabalik lusog ng ekonomiya. Sabi po ni Presidente, pagpapatuloy natin yung dynamic force that drive our bilateral relations forward. At nagtitiwala daw po siya na yung Build program ng administrasyon together with the Belt and Road Initiative naman ng China, hahantong ito sa mahabang mga benepisyo para sa kanilang mga sinasakupan. Si President Xi naman also extended his congratulatory message to the President dun sa ginawang mensahe ni Presidente Duterte. At nagbigay din siya ng kanyang mensahe. Kaugnay naman dun sa 123rd anniversary ng Philippine Independence. Sabi po niya, yung China raw at ang Pilipinas, talaga naman magkapit bansa sila. At meron talagang matagal ng pagkakaibigan. At katunayan daw, itong mga nakaraang taon, talagang pinanatili nila yung malusog at stable development ng kanilang pagkikipagkaibigan. At ito naman ay lumika ng benepisyo sa dalawang laki. Hindi ko nabibigyan pansin naman to kung pinagsasabi naman yung nakakulong dyan sa karami. Anyway, mga inabot na naman tayo ng oras. Paano ba yan? Pansamantala po, magpapaalam ang inyong lingkod, Salvador Panelo, at nagsasabi po sa inyong tayo'y magsuot ng face mask and face shield. And when you're out there for your essentials, please observe the social distance of 2 meters or 6 feet and wash your hands frequently with soap and water. At palagi huwag niyong kakalimutan yung mga paalala ng mga magulang at mga doktor natin. Yung mga katawan niyo, ayusin niyo. Bigyan niyo ng mga malulusog, masustansya na pagkain. Gulay, prutas, minom kayo ng maraming tubig. Matulog kayo ng 8 oras sa gabi. Kayo'y mag-ehersisyo sa umaga. Ano pa? Kailangan morning sunlight, vitamin D. At saka syempre, pag kayo po'y mahimbing na nakatulog, nagising sa umaga, huwag niyo naman pong kalimutan. Magpasalamat po tayo sa dakilang lumikha, sa kanyang pagbibigay ng buhay sa atin, sa pagdudugtong po ng buhay na ito, pagbibigay ng biyaya sa atin sa araw-araw, at pag-akay sa atin sa tamang landas.
Panalangin din po natin na panatilihin natin ang magandang kalusugan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at bigyan po tayong lahat ng mga Pilipino ng talino at malikhaing kaisipan upang tayo magtagumpay dito sa laban sa coronavirus. Let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all. Alam mo, hindi ako kampanya, but Sal Panelo would be a very important asset kung tatakbo ka. Kung mapilit kitang magtakbo. Alam mo, ganun ka lang, magdamit. Bakit ka ba magdamit ng ganun? Pero okay naman, gusto man na siguro ng tao. But I said, we would be lucky, the entire country, kayong mga kababayan. Maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.